Ang pinakamalaking panganib ng dark psychology sa relasyon ay hindi mo agad ito namamalayan. Sa simula parang kilig lang, mystery, o ibang klase na connection. Pero habang tumatagal, napapansin mong mas confused ka kaysa masaya at doon pa lang nagsisimulang lumalim ang epekto nito. Isa sa unang danger signs ay ang emotional manipulation. Ginagamit ang silence, guilt, o bigla ang paglayo para kontrolin ang reaksyon mo. Unti-unti, natututo kang mag-adjust para lang hindi sila mawala kahit kapalit nito ang sarili mong comfort at boundaries. Sumusunod dito ang power imbalance. Kapag ikaw na lang ang laging naghahabol, nag-i-explain, yan nag-aantay, nawawala ang equality sa relasyon. Ang taong mas invested, ang emosyon ang kadalasang mas kontrolado at mas nasasaktan. Isa pang kapanganib ay ang pagkawala ng self-worth. Kapag nasanay kang hinuhusgahan, ang halaga mo base sa attention or approval ng partner mo, nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Hindi mo na alam kung sapat ka ba kahit dati ay buo ka naman. Habang tumatagal, nagiging normal ang stress at anxiety. Ang dating excitement ay napapalitan ng takot. Takot magkamali. Takot maiwan, takot mawalan. Sa puntong ito, ang relasyon ay hindi na nagpapasaya. Nakakaubos na ito. Ang pinakadelikadong bahagi ng dark psychology sa relasyon ay unti-unti nitong binubura ang identity mo. Hindi isang bigla ang pagkawala, kundi dahan-dahan hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na hindi mo nakilala ang sarili mo. Kaya mahalagang tandaan, ang tunay na relasyon ay hindi laro ng isip. Walang kontrol, walang manipulasyon, at walang takot. Kapag may kapayapaan, may respeto, at higit sa lahat, may kalayaan kang maging ikaw.